Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambahay Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senator Marcoleta nung isang araw po na ayon po sa kanya ay handang-handa daw po siyang sumuko kung sakali daw po siyang arestuhin mga kababayan. At syempre po, meron din po siyang gustong mangyari mga kababayan na sana daw po at nananawagan din po siya na tukuyin ang nasa likod ng napakatinding sindikato. Ginawa pong sindikato ang korupsyon at pagnanakaw sa ating bayan. Yan din po ang panawagan ni Senator Marcoleta na sana po ay matukoy o tukuyin. Kaya lang po, mangyayari lang po yan pagka po hindi na presidente si Lupin di umano. Umpisa na po natin pakinggan at panuorin si Senator Marcoleta. At ang balita po, mga kababayan. Alam mo, mas iginit naman ni Senador Rodante Marcoleta na hindi ho siya manlalaban. Sakaling arestuhin kaugnay ng kasong plunder at indirect bribery laban sa kanya. Ano kay Marcoleta, may natanggap nga ho siyang impormasyon na posibleng ipatupad ang kanyang pag-aresto kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng campaign funds mula ho sa ilang pribadong individual. Sabi ng senador, imbento o gawa-gawa lang ang mga kaso laban sa kanya at bahagi umano ito ng pagtangka na patahimikin daw siya dahil sa kanyang mga pahayag sa investigasyon sa flood control projects. Nilinaw rin ho niya na ang mga natanggap na donasyon ay mula ho sa pribadong individual at hindi naman daw mula sa pondo ng gobyerno. Kaya hindi raw yan maaring ituring na plunder. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Ang bahaging ito ay Tama po yun mga kababayan eh. Hindi naman po galing sa pondo ng gobyerno, mga kababayan. Hindi po ba donasyon po ng mga pribado na mga individual. Pero pagdating po kay Boying, sa ombudsman, ay plunder na po sa kanya. At kailangan pong kasuhan si Marcoleta. Ganyan po katindi. Dahil nga po, sino po ba ang nangunguna sa investigasyon ng malawakang korupsyon na ginawa po nila di umano? Hindi po ba? Pursigido si Senator Marcoleta na matuklasan at matukoy ang pinakaulo, yung pinakalupin. Hindi po ba? Ito pa po, pakinggan pa po natin ang pahayag ni Senator Marcoleta. Ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan
upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Yan po mga kabayan, ang pahayag po ni Senator Marcoleta sa nararamdaman po at nalalaman at alam niya na isang araw po ay aarestuhin po siya, mga kababayan, dahil po sa ginawang kaso po ng ombudsman na bribery at plunder. Dahil po sa individual, private citizen na nag-donate sa kanyang kampanya. Unbelievable. Wala po siyang issue ng korupsyon sa flood control. Mga kababayan, wala po siyang daan-daang bilyon na insertion at mga allocables. Pero kailangan po siyang kasuhan ng plunder. Isa pong matalino at mahusay na abogado at senador, si Senator Marcoleta. Alam niya po ang kanyang ginagawa. Kaya nga yung sinasabi niya po, puro gawa-gawa lamang. Puro imbento na kaso. Wala po ito. Kaya nga lang po, nasa kapangyarihan po sila. At pilit po nilang pinagtatakpan yung kanilang ginawang pagnanakaw sa atin. Pinagkatiwalaan po natin sila. Tama po yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Pinagkakatiwalaan natin sila. Binigyan natin sila ng boto. Hinalal natin sila. Akala natin magbibigay sila ng magandang paglilingkod. Puproteksyonan nila ang pera natin. Pagagandahin nila ang ating bansa. Maglilingkod sila ng maayos at tama. Yung pala. Puro pagnanakaw lang pala ang gagawin nila. Kaya nga po si Senator Marcoleta ay gusto niyang panagutin ang mga taong politiko na nagbalat kayo na akala mo ay maglilingkod sa atin, yung pala'y magnanakaw lang at dapat sila'y managot. Pero sa kabila nito, dahil sindikato nga ang ating gobyerno, nagkakaroon po ng sabwatan. Hindi po ba? At lahat po ng mga politiko katulad ni Senator Marcoleta na nakikipaglaban para sa mga Pilipino dahil nagtatrabaho siya sa Pilipino, ay siya pong ginigipit at pinatatahimik. Pero dyan po natin malalaman at masusubok. At dyan din po nila masusubok ang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, alam na Iglesia ni Cristo na si Senator Marcoleta ay nakikipaglaban sa tama, lalong-lalo po sa nangyayari sa ating bansa. Ngayon, kukunin nyo, aarestuhin nyo ang kaso nyo, bribery, plunder, sa donasyon ng individual na tao na nag-donate sa kanya. Kakasuhan nyo ng plunder. Hindi nakaw sa gobyerno ang pera. Unbelievable. Ngayon, tingnan po natin. Tingnan po natin mga kababayan kung kaya po nila ang galit. Hindi lang po ng Iglesia ni Cristo. Ganon din po ang sumusuportang mga Pilipino kay Senator Marcoleta. Na ang hangarin po ng mga Pilipino katulad po natin ay katarungan sa mga pinagagawa nilang pagnanakaw. Masusubukan po ngayon na ang galit, hindi lang po ng INC, ng suporta at ng mga Pilipino sa ginagawa nilang panggigipit. Dahil pinatay na po nila ang demokrasya sa ating bansa. Pati po ang Senado, pinatay na po nila ang pagiging independent ng Senado. Kinuha nila at ginawa pong Senado ng Malacanang di umano. Ngayon, pati ba naman ang mga senador na gusto ay maglingkod lamang sa taong bayan, ay kinikitil na isa-isa. Iniisa-isa na po. At alam naman po natin ang layunin. Pagtakpan ayon kay Senator Marcoleta, at alam din natin na pinagtatakpan, kino-cover up ang korupsyon. At isa pa, ang gusto nilang mangyari, ano pa? Ubusin ang mga senador na sumusuporta para sa tama, lalong-lalo na sa impeachment ng Vice President. Iniisa-isa nila. Inuubos nila. Hindi po ba? Kaya nga po sabi ni Senator Marcoleta, nananalig po siya para sa katotohanan na hindi po magtatagal ang ganitong sistema na ginagawa nila. Hindi po tatagal yan ng 20 taon katulad ng kanyang ama. Kung ang kanyang ama,
yung tatay ni Lupin, tubagal ng mahigit 20 taon, wala pang social media noon. At hindi nabubunyag sa buong mundo ang ginagawa ng kanyang ama. Ngayon, bunyag na bunyag po, hindi lang po sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dahil may social media na. Sa tingin nyo, tatagal ng mahigit 20 taon ang mga kasamaan nila sa panahon ngayon? Kaya lang po tumatagal yan. Dahil hanggang ngayon, ang ating tagapagtanggol na mga men in uniform ay tulog na tulog. Walang pakialam sa malawakang korupsyong pinagagawa ng gobyerno ni Lupin. Di umano, nakapagtataka lang po. Bakit sila walang say, tulog na tulog? Kaya makapag-iisip ka kasama rin kaya sila sa sinasabi ni Senator Marcoleta? Mga nagnakaw. Hindi kaya. Ingat po kayo, Senator Marcoleta. At hindi lang naman po ang buong INC ang sumusuporta sa inyo. At halos majority ng Pilipino ay naniniwala po sa inyo pong pinaglalaban dahil yan po talaga ang gusto ng majority ng mga Pilipino na mapanagot ang totoong mga magnanakaw sa ating bansa. Mabuhay po kayo. At magkakaproblema po si Lupin pagka kayo po ay inaresto. Malaking problema po ni Lupin yan, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, Senator Marcoleta, at maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nakaagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po. At shoutout po sa inyong lahat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Thank you po. At God bless po sa inyong lahat. Muli po, ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po muna. Bye-bye!